Good morning, everyone. Today we will talk about the agrarian reform from Spanish colonial era to the present. Agrarian reform is defined as the rectification of the whole system of agriculture. It is concerned with the relation between production and distribution of land among farmers. The processing of raw materials that are produced by farming the land from the respective industries. Ito ay pamamahagi ng lupa sa mga magsasakang walang lupa. Ito ay pinakang core element ng agrarian. Kaya siya tinatawag na reform dahil isang usual na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas at ng agrikultura na lahat ng malaking lupa ay pagmamayari ng iisang pamilya at makapangyarihang tao. Ayon naman sa Pontifical Council for Justice and Peace 1997, agrarian reform is an instrument of social justice and an act of political wisdom. Sa pamamagitan ng pag-distribute ng lupa sa magsasaka ay ito ay binibigyan ng pantay na oportunidad sa mga magsasaka na matagalan na pag-iwanan sa usaping pang-unlad sa estado sa buhay. At tinatawag itong political wisdom kasi karamihan sa lupang pangsaka ay nasa pangangalaga ng may lupa. Ang agrarian reform ay law na ginawa sa ating bansa that would give land especially for our farmers. Let's proceed to the land reform. Land reform has gained great significance all over the world as it aims to achieve social justice and full development of human dignity. Throughout time, the issue of land reform has been persistent, demanding measures to stop social unrest. In early Spanish colonization, yung time na yan, we can say that the land is equals to power. Bakit? Let's all remember na kung sino ang may hawak ng lupa, usually siya ang may kapangyarihan, siya ang may control, siya ang may authority sa piece of land na kanyang hinahawakan. Worst scenarios were observed during the colonial era, when the Spanish colonizer introduced new holding systems to the caciques. So before, ang mga owner ng mga lupa ay mayayaman laang. Sila yung mga kasike, mga may-ari ng lupa pati ang mga praile. The introduction of torrent system created serious problems that have far-reaching effect on the early system of landholding. Torrents during that time ay kung saan yung lupa ay nagkakaroon na ng titulo. The natural inhabitant lost their ancestral domain to the colonies. Pre-Spanish period, Filipinos already live in villages and barangay. Walang konsepto ng titulo ng lupa noon o paghahati ng lupa. Diba kung panoorin natin yung mga pelikula dati, ang inasabi niyang karakter doon ay kung ano naabot ng paningin mo ay aking lupa yan. Kasi wala tayong konsepto ng titulo noon kung paano hahatiin ang lupa. The settlement were ruled by the chieftain of Datos who comprised the nobility. Maharlikas freemen, aliping mamamahay serf, and aliping sagigilid. Despite the existence of social structure, everyone had access to the fruits of the soil. Lahat tayo ay may access sa lahat kasi wala tayong konsepto na ito lang ang may-ari ng lupa. Rice was a medium of exchange as money is yet unknown. Sa panahon na iyan, hindi pa uso ang konsepto ng pera kasi nga dati ay barter system laang, palitan laang ng produkto. Spanish period, Spaniards introduced the concept of encomienda. Encomienda is a system of giving lands, royal land grant, to the Spanish conquerors that were loyal to the monarch. So, ang encomienda is a system, yung lupa ay pinapaalaga ng monarch o hari ng Spanya sa mga Spanish conqueror na mga naging loyal sa kanya. Ang encomienda
hindi siya literal na piece of land. Kumbaga, ito ay area na may kasamang tao, mga hayop, resources na ibinibigay sa pangangalaga ng mga inkumendero. As a matter of policy, encomenderos Spanish royal land grantees must defend the land grant from external attack, maintain peace and order, and support missionaries. In turn, they were given the right to collect taxes, tribute from the Indios native. Encomenderos started to abuse tax collection by renting their land to the powerful landlord, and the natives become tenants kasama and shared croppers. Land grabbing and abusing spread, fueling agrarian unrest and Filipino revolts. Ang mga enkomendero ay kumikita sa pamamagitan ng pagkolekta ng tribute o buwis mula sa mga magsasaka. Binabayad nila ito sa mga Espanyol o sa hari bilang pagsunod sa kanila bilang enkomendero. Sa ganitong ways ay mga enkomendero ay kumikita ng malaking bahagi ng kita mula sa ani ng mga magsasaka. Dahil sa mataas na halaga ng tribute na ibinabayad ng mga magsasaka sa mga enkomendero, natitira na lamang na kaunti sa kanilang kita, nagdudulot ng paghihirap sa mga magsasaka, lalo na sa mga pagkakataong nawawalan sila ng kontrol sa kanilang sariling lupa. Sa halip na mapabuti ang kanilang kalagayan, sila pa ang nagiging biktima sa pagsasamantala ng mga enkomendero. Ang sistemang ito ay nagadulot ng kahirapan at kawalan ng katarungan sa mga magsasaka. Habang mas pinapalakas nito ang kapangyarihan at yaman ng mga enkomendero at ng mga Espanyol, ito ang isa sa mga dahilan ng pag-aalsa at paglaban ng mga Pilipino laban sa pang-aalipin at pag-aabuso ng mga dayuhan. Agrarian Revolt. Taxation was not only the reason for the revolts of the Filipinos, but agrarian unrest as well. Agrarian revolt happened between 1745 and 1746 in Batangas, Laguna, Cavite, and Bulacan. Hindi lang ang mataas na buwis ang dahilan ng pag-aalsa ng mga Pilipino, kundi pati na rin ang mga problema sa pagmamay-ari ng lupa at pagsasaka. Ang mga Pilipino sa mga lugar na ito ay lumaban para sa kanilang karapatan sa kanilang lupain at upang makalaya mula sa hindi patas na buwis. Native landowners in Lian and Nasugbu, Batangas demanded the return of their ancestral land. So, marami ang magsasaka ang walang kinikita doon sa kanilang mga inaani. Binabayad pa nila yung mga inaani nila na buwis sa mga enkomenderos. Kapag hindi sila nakapagbayad, adi may utang pa sila. So, isipin natin kung gaano kahirap ang mga buhay noon. Spanish priests refused, which resulted to the riots and massive looting of convents and the burning down of churches and ranches. Troops were sent from Manila to Batangas to quell the disturbance. Encounter was bloody, and those who surrendered were pardoned. Uprising resonated in the town of the neighboring province, notably Binyan, Imu, Silang, Kawit, Bacoor, San Mateo, Taguig, Parañaque, and Hagunoy. Agrarian conflict reached the ear of King Philip, who appoints Oidor, a judge of the royal audiencias and conciliarias, Pedro Calderon Enriquez, to investigate the charges brought against the religious order and to uncertain validity of their titles to the lands in the question. So, nakarating sa King ng Spain yung mga nangyari. And gusto niya maayos yung mga nangyari para hindi na maulit ang agrarian uprising. Para hindi magkagulo, hinanap niya yung mga validity ng mga title ng mga lands. The subsequent event showcased the power of friars. This is how it looked like. The friars were ordered to submit their titles to a secular judge but refused to comply, claiming ecclesiastical exemption.
Tinanggihan ng mga praile ang utos na isabit ang kanilang titulo na lupa. Inasabi ng mga praile na hindi dapat sundin ng gobyerno ang kanilang mga lupa dahil sila ay pari, dahil sila ay bahagi ng simbahan, hindi nila kailangan sumunod sa mga batas ng gobyerno. As a result, the Governor General disposed the friars and the land said to have been occupied by them and which they continue holding without legitimate titles, restoring the lands to the crown. Dahil tumanggi ang mga praile na sumunod, kinuha ng gobernador general ang lupa na kanilang hawak dahil wala silang legal na dokumento na nagpapatunay na sila ang tunay na may-ari. Ginawa ito ng Governor General upang ipakita na ang gobyerno ay may kapangyarihan sa lupain at hindi ang simbahan. Case appealed by the friars to the Royal Audiencia of Manila, but it upheld the first decision, further appealed to the council in Spain, and again the decision was confirmed. Nang hindi sila matanggap ng Gobernador General, nag-apila ang mga praile sa mas mataas na hukuman, una sa Pilipinas at pagkatapos ay sa Espanya, pero nanatili ang desisyon ng tanggalin sa kanila ang lupa. Hindi nagtagumpay ang mga praile sa pag-apila dahil ang gobyerno ay nanindigan sa kanilang kapangyarihan. First Philippine Republic. When Emilio Aguinaldo came to the power in 1899, the Malolos Constitution which they crafted intended to confiscate the so-called friars' land and the other large estates. Noong naging president si Emilio Aguinaldo noong 1899, gusto ng bagong gobyerno na kunin ang mga lupa ng mga pari at iba pang malalaking lupa. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng paggawa ng batas na inatawag nating Malolos Constitution. Gusto ng mga Pilipino na makuha ang mga lupa dahil ang mga pare ay mayayaman at maraming lupa at ang mga magsasaka ay mahirap at walang lupa. Pero hindi natuloy ang plano dahil ang mga Amerikano man din ay dumating at sinakop ang Pilipinas. Kaya ang mga Pilipino ay hindi nakakuha ng mga lupa. But the Spain signed the Treaty of Paris with the U.S. The first Philippine Republic was short-lived and the plan to take back the lands couldn't move forward. Nang lagdaan ng Spain ang kasunduan sa Amerika, ang Amerika ang nagkontrol sa Philippines. Dahil dito, hindi natuloy ang plano ng mga Pilipino na kunin nga natin yung lupa. However, the first Philippine Republic was short-lived so that the plans to confiscate was never materialized. So, hindi na nga nag-materialize kasi sandali lang sinakop agad tayo ng mga Amerikano. American period. Nahuli si President Emilio Aguinaldo ng mga Amerikano sa Palanan, Isabela. Dahil dito, sumumpa siya sa Estados Unidos at nagtapos ang First Philippine Republic. Ito ay nagkos na pagsira sa pangarap ng malayang bansa ng mga Pilipino. Although na naglaho ang First Philippine Republic, patuloy pa rin ang paglaban ng mga maraming Pilipinong revolusyonaryo laban sa pwersa ng mga Amerikano. Ito ang simula ng panahon ng pananakop ng Amerika sa Pilipinas na tumagal na halos 50 years. Ang Amerika ay nagpatupad ng mga groundbreaking na batas. Some noteworthy regulation enacted during the American periods. First, Philippine Bill of 1902 set the ceiling on the hectareage of private individual to 17 hectares and 1,024 hectare for corporation. So, ganun lang ang dapat daw kalaki ang land na pwede hariin ng mga individual at ng isang korporasyon.
Land Registration Act of 1902, Act number 496, provided for a comprehensive registration of land titles under the torrent system. Binigyan ng mandato na lahat ng tao na may lupa ay kailangan na magkaroon ng titulo para masiguro na talagang pagmamay-ari ng tao ang lupa na kanyang sinasabi at para maiwasan ang mga away tungkol sa lupa. Next, the Public Land Act of 1903 introduced homestead in PH. Binibigyan opportunity yung mga magsasaka na may-ari ng lupa. Tenancy Act of 1933, Act number 4054 and 4113, regulated the relationship between landowner tenants of rice 50-50 sharing and sugarcane lands. Yung tenant na nagtitilt ng lupa at may-ari ng lupa, dapat 50-50 ang sharing nila kapag rice and cane. So, yung mahihirap na magsasaka, hindi sila nakakapagbayad ng taga-sukat ng lupa. Kasi nga, kailangan susukatin yung lupa kasi yun yung ilalagay sa torrent title na lupa mo para pagmamay-ari mo na siya. Maraming magsasaka ang hindi kayang bayaran ang pagsusukat ng lupa at other fees na required para magkaroon sila ng titulo. However, the Land Registration Act of 1902 didn't completely solve the problem of land registration under the torrent system. Landowners might not have been aware of the law and they can pay the cost of having the land surveyed and other fees required for a torrent title. Similar sa nangyari sa Spanish period, though maganda rin ang intention ng mga Amerikano, hindi nila ito na fully implement kasi ang daming naging balakid. Una ay ang kanilang scientific approach ay masyado silang alien, hindi pamilyar. Parang bago sa kanila para sa mga Pilipinong magsasaka na hindi nila na-educate ng husto. So, kumbaga, nagkaroon sila ng cultural lag na hindi kaya makipagsabayan ng mga farmers sa mga technicalities na pinapasunod nila. Instead, sila ay nagparehistro sa mga lupa nila. Marami sa kanila naging tenant na lang. Kumbaga, nangungupahan na lang sa lupang nagsasaka. Checkpoints, torrent system, land ownership system where ownership of piece of land is listed on a national register. Homestead patent, mode of acquiring alien and disposable lands of the public domain for agricultural purposes conditioned upon actual cultivation and residence. Ang torrent system ay isang sistema para sa pagpaparehistro ng titulo ng lupa. Tapos ang homestead naman ay isang paraan upang makuha ang pagmamay-ari ng pampublikong lupa para sa mga layuning pang-agrikultura. Parehong mahalaga ang sistemang iyaan sa pagmamay-ari at pagpapahalaga sa lupa. Ito naman ang halimbawa ng land title and tax declaration. Commonwealth period. President Manuel L. Quezon advocated the social justice program to block the increasing social unrest in Central Luzon. Nung panahon ng Commonwealth, nagkaroon ng maraming gulo sa gitnang Luzon dahil sa problema sa lupa. Maraming magsasaka ang mahirap at hindi makatarungan ang pagtrato ng mga mayayamang may-ari ng lupa. Gusto ni President Manuel Quezon na magkaroon ng katarungang panlipunan para sa lahat ng Pilipino. Kaya gumawa siya ng mga batas para makatulong sa mga
magsasaka. Significant legislations enacted during Commonwealth period were the 1935 Constitution, which was promulgated for the promotion of social justice to ensure the well-being and economic security of all people. Commonwealth Act Number 178, an amendment to Rice Tenancy Act Number 4045, enacted on November 13, 1936, provided for certain controls in the landlord-tenant relationships. The National Rice and Corn Corporation (NARIC) of 1936 established the price of rice and corn that helped the poor tenants as well as consumers. Itinatag ang NARIC para kontrolin ang presyo ng palay at mais para hindi masyadong mahal ang pagkain. The Commonwealth Act Number 461, 1937 specified the reason for dismissal of tenants and only with the approval of the Tenancy Division of Dept of Justice. The Rural Program Administration created on March 2, 1936 provided the purchase and haciendas and their sales and lease to tenants. Binili ng gobyerno ang mga malalaking lupain at ibinenta o inupahan ng mga magsasaka. The Commonwealth Act Number 441 enacted on June 3, 1939 created the National Settlement Administration with a capital stock of 20 million. Binigyan ng lupa ang mga magsasaka para magkaroon sila ng sariling taniman. Japanese period. When Japan attacked Pearl Harbor, the Philippines was drawn into the war between the United States and Japan. The Philippines' near 10 years transition to full sovereignty was interrupted. After General MacArthur and President Quezon fled the Australian, Japan established the Second Philippine Republic as a puppet government led by President Jose P. Laurel, who tried his best to protect Filipinos under Japanese rule. Ang Hukbalahap. Ang grupo ng Hukbalahap. Ang Hukbalahap ay hukbo ng bayan laban sa Hapon. Ay isa siyang group ng mga Pilipinong guerrilla na lumaban sa mga Hapones. Ang mga magsasakang tumulong sa Hukbalahap ay binigyan ng lupa habang ang tumulong naman sa mga Hapones ay nawalan ng lupa. Natapos ang digmaan at naging malaya ang Pilipinas pero hindi pa rin tapos ang problema sa lupa. Marami pa rin magsasaka ang hindi pa rin nagmamay-ari ng lupa. Gumawa ng batas ang gobyerno para makatulong sa mga magsasaka para mas marami ang magkaroon ng lupa at mas makatarungan ang pagmamay-ari ng lupa. Agrarian situation during the eras of Third, Fourth, and Fifth Republics. President Manuel Rojas, 1946 to 1948. President Manuel Rojas became the last Commonwealth president and the first president of the Third Republic. During his administration, President Manuel Rojas enacted important agrarian laws including RA number 34. According to Republic Act number 34 was enacted a 70-30 sharing arrangement between tenant and landlord. The 70% of the harvest will go to the person who shouldered the expenses for planting, harvesting, and for the work animals. It also reduced the interest of landowners' loans to tenants at not more than 6%. President Rojas also negotiated for the purchase of 8,000 hectares of lands in Batangas owned by the Ayala Subel family. These were sold to landless farmers. However, due to the lack of support facilities, these farmers were forced to resell their land to the landowning class. This failure was
gave basis to doubt the real meaning of the reform program. Number 2 is the RA number 55, provided for a more effective safeguard against arbitrary ejectment of tenants. It is because of his sudden death due to the cardiac arrest. President Elpidio Quirino, 1948-1953. After President Rojas' sudden death due to cardiac arrest, Vice President Elpidio Quirino completed his term and was later elected president through formal national election. Issued Executive Order Number 355 on October 23, 1950, replaced the National Land Settlement Administration with Land Settlement Development Corporation, LASIDECO, that took over the responsibilities of the Agricultural Machinery Equipment Corporation and the Rice and Corn Production Administration. Through Executive Order Number 355, the Land Settlement Development Corporation, LASIDECO, was established to accelerate and expand the peasant settlement program of the government. However, due to limited post-war resources, the program was not successful. President Ramon Magsaysay, 1953 to 1957. During his re-election bid, President Quirino lost in a landslide to his former Defense Secretary, Ramon Magsaysay. His popularity stemmed from his success in the ending the Hukbalahap Rebellion and his reputation as a man of the masses. Magsaysay presidency ended abruptly when he died in a plane crash in Cebu. During his term, various legislation were enacted to address agrarian issue. President Ramon Magsaysay realized the importance of pursuing a more honest-to-goodness land reform program. He convinced the Elite Control Congress to pass several legislation and to improve the land reform situation. Ramon Magsaysay enacted the following laws. Republic Act No. 1160 of 1954 abolished LASIDECO and created the National Resettlement and Rehabilitation Administration, NARA. The resettlement dissidents and landless farmers, focusing on providing home lots and farmlands for rebel returnees in Palawan and Mindanao. Public Act No. 1199, Agricultural Tenancy Act of 1954, regulated landowner-tenant relationships through shared tenancy and leasehold system, establishing the Court of Agrarian Relations. Agricultural Tenancy Act basically governed the relationship between landholders and tenant farmers. This law helped protect the tenurial rights of tenant dealers and enforce fair tenancy practices. The next is Republic Act No. 1400, Land Reform Act of 1955, formed the Land Tenure Administration, LTA, to acquire and distribute large tenanted lands over 200 hectares for individuals, 600 for corporations. Land Reform Act, or known as Land to the Landers Program, which sought improvement in the land tenure and guaranteed the expropriation of all tenanted landed estates. The last one is Republic Act No. 821, created the Agricultural Credit Cooperative Financing Administration, offering low interest loans 6 to 8% to small farmers and tenants. An act of
an agricultural credit and cooperative financing system to assist small farmers in securing liberal credit and to provide the effective groupings of farmers into cooperative association to enable them to market efficiency their agricultural commodities and to place agricultural on a basis economic equality with other industries and for other purposes. President Garcia, 1953 to 1957, who succeeded the presidency after the death of President Ramon Magsaysay, continued the program. President Diosdado P. Macapagal, 1961-1965, enchanted the following law. Republic Act No. 3844, August 8, 1963, Agriculture Land Reform Code. Abolish shared tenancy contracts, institutionalize leasehold seat retention limit at 75 hectares, invested right of preemption and redemption for tenant farmers, provide for an administrative machinery for implementation, institutionalize a judicial system of agrarian cases, incorporated in extension, market and supervised credit system of service of farmer beneficiaries. Ang kanyang pangunahing nagawa sa agricultural land reform ay ipinupad niya ang batas na ito ay nag-aalis ng mga kontrata na nagbabahagi ng pagsasaka nakatatag sa leasehold at nakatakda sa limitasyon ng pagmamay-ari sa mga lupa. President Ferdinand Marcos, 1965-1986. After losing his re-election bid to Senator Ferdinand Marcos, President Diosdado Macapagal defeat marked the start of the longest presidency in Philippine history. Marcos initially governed under 1935 Constitution and after winning re-election pushed for constitutional change that led to the Fourth Republic, extending his time in the office. During this period, he declared martial law, marking a dark era in Philippine history. Martial law was lifted when Marcos called a snap election following the assassination of his critic. Benigno Aquino Jr. Marcos served from 1965 to 1986. Ang pagkatalo ni Pangulong Macapagal kay Ferdinand Marcos sa halalan nagmarka ng simula at pinakamahakbang panungkulan sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa ilalim po ni Marcos is pagkatapos manalo muling halalan, tinulak siya ng pagbabago sa konstitusyon na humahantong sa ika-4 na republika. Sa panahong ito, dineklara niya ang batas na martial law at nagmarka na isang madilim na panahon sa kasaysayan ng Pilipinas. New Society, kilusang bagong lipunan, was ushered in by Proclamation number 1081 on September 21, 1972. Agrarian reform program was put into law and land reform program was implemented. Ang paglulugsad ng bagong lipunan sa pamamagitan ng pagproklamasyon ay isang programa ng pamahalaan na naglalayong magtatag ng isang bagong lipunan sa Pilipinas na may kaayusan, kapayapaan at kaunlaran. Ang programang reforma sa lupa naman ay naglalayong magbigyan ng lupa ang mga magsasakang walang lupa upang mapapabuti ang kanilang kalagayan sa buhay. President Marcos enacted the following law. Republic Act number 6989 created the Department of Agrarian Reform.
Republic Act No. 6390 of 1971 created the Agrarian Reform Special Account Fund and expanded the scope of agrarian reform. Presidential Decree No. 2 of 1972 declared the country under Land Reform Program and activated the Agrarian Reform Coordinating Council. All government agencies were ordered to fully cooperate to assist the Department of Agrarian Reform. Presidential Decree No. 27, October 21, 1972, restrict the land reform to the tenanted rice and calm land and set the retention limit at 7 hectares. Mga batas na pinatupad kaugnayan sa reforma sa lupa. Kabilang dito ang Republic Act 6989, nagtatag ng Department of Agrarian Reform. And then, the Presidential Decree No. 2 na dineklara sa bansa sa ilalim ng programang reforma sa lupa at activate the Agrarian Reform Coordinated Council. At Presidential Decree 27 na naglilimita sa pagmamayari ng lupa sa mga taniman na palay at mais na 7 hektarya. The Commission of Election, COMELEC, declared the President Marcos the winner of the 1986 snap election, while the National Movement for Free Election named Corazon Aquino the victor. The allegation of fraud the ballot, tampering alongside the resignation of Defense Minister Juan Ponce Enrile and Vice Chief of Staff Fidel V. Ramos lead the EDSA People Power Revolution. This peaceful uprising forced Marcos to flee to Hawaii after he stepped down from the presidency. And sa ayon dito, ang tungkol kay Ferdinand Marcos, ang kanyang controversial na panalo in snap election kung saan dineklara ng Commission on Election o COMELEC na siya ang mananalo, samantalang sinabi naman ng National Movement for Free Election na si Corazon ang nagwagi. Tungkol sa pagpaparatang ng pandadaraya, pagmaninipulas ng balota, pati ang pagbibitiw nilang Defense Minister and Vice Chief na humantong sa EDSA Popular Revolution. Ang mapapayapang pag-aalsa nagtulak kay Marcos na tumakas patungong Hawaii matapos siyang magbitiw sa pagkapangulo. President Corazon C. Aquino, 1986 to 1992. Aquino ignoranted a temporary government until the establishment of the Fifth Philippine Republic until the 1987 Constitution. Matapos ang pagpapatalsik kay Pangulong Ferdinand Marcos noong 1986, itinatag ni Pangulong Corazon Aquino ang isang pansamantalang gobyerno. Ang gobyernong ito ay nagsilbing tulay upang maipasa ang mga kinakailangang reforma at maitatag ang isang bagong constitution. Layunin ng pansamantalang gobyernong ito na magbigay ng mga oras at pagkakataon para makabuo ng isang bagong saligang batas na magpapalit sa lumang konstitusyon na itinaguyod ni Marcos. President Corazon Aquino's administration, several laws were implemented guided by Article 2, Section 21 of the 1989 Constitution, which promote rural development and agrarian reform. Sa ilalim ng administration ni Pangulong Corazon Aquino, ipinatupad ang mga batas na alinsunod sa Article 2, Section 21 ng 1987 ng Constitution ng Philippines na nagsusulong ng rural development at agrarian reform. Ayon sa nasabing probinsyon, ang gobyerno ay may tungkuling magtaguyod ng kaunlaran sa mga kanayuan at magsagawa ng mga hakbang upang mabigyan ng makatarungang oportunidad ang mga benepisyo
ang mga magsasaka kabilang ang mga tamang pamamahagi ng mga lupang agricultural. Corazon C. Aquino enacted the following law. First one is Executive Order Number 228 granted full land ownership to farm beneficiary under Presidential Decree Number 27. Ang layunin ng utos na ito ay tiyakin ang tamang pamamahagi ng mga lupang sakahan upang mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka at mapalaganap ang reformang agraryo sa bansa. Second is Executive Order Number 229 set up the implementation of the Comprehensive Agrarian Reform Program. Layunin ng EO na tiyakin ang tamang pamamahagi ng lupang sakahan sa mga magsasaka, kasama na ang mga hakbang sa pag-audit, pagbabayad sa mga may-ari ng lupa, at pagpapabilis ng proseso ng pamamahagi. Ang EO na ito ay bahagi ng pagsusumikap ng pamahalaan na itaguyod ang reformang agraryo sa bansa. 3 is Proclamation Number 131 established CARP as a government program with a 50 billion agrarian reform fund. Layunin nito na palakasin ang mga pagsisikap para sa implementasyon ng Comprehensive Agrarian Reform at ipromote ang kamalayan ng mga tao tungkol sa kahalagahan ng reformang agraryo. Ang deklarasyong ito ay nagbigay diin sa pangangailangan ng koordinasyon ng iba't ibang sektor upang matagumpay ang reforma sa lupa. 4. Executive Order Number 129A expanded the power of the Department of Agrarian DAR. Pinagtibay nito ang pagkakaroon ng mga ahensya at mekanismo para sa pamamahagi ng mga lupa at pagtulong sa mga magsasaka, pati na rin ang pagpapabilis ng mga proseso ng reforma sa lupa. Kasama rin sa EO ang pagbuo ng isang komisyon na pangunguna sa pamamahagi ng mga lupa at pagbibigay ng suporta sa mga magsasaka. 5 is Republic Act Number 6657 enacted. The Comprehensive Agrarian Reform is still active today. O mas kilala bilang isang batas na pinatupad noong 1988 upang magbigay ng pantay-pantay na distribution ng mga lupang agricultural sa mga magsasaka. Layunin ng mga batas na ito na itaguyod ang karapatan ng mga magsasaka sa lupa, lalo na ang mga walang lupa, at magbigay ng mga suporta tulad ng kredito, edukasyon at mga ekspektratura upang mabubuti ang kanilang kabuhayan. Ang CARL ay nagsusulong ng reformang agraryo upang bawasan ang hindi pagkakapantay-pantay sa lupa at makamtan ang mas pantay-pantay na pag-unlad ng sektor ng agrikultura. 6 is Executive Order Number 405 gave the Land Bank of the Philippines authority over land valuation ng compensation under CARP. Layunin ng EO na tiyakin ang mabilis at maayos na implementasyon ng CARP at mapabilis ang pamamahagi ng mga lupa sa mga kwalipikadong magsasaka. Kasama rin sa utos na ito ang mga hakbang para sa pagtataguyod ng mga suporta at serbisyo upang matulungan ang mga magsasaka pagkatapos nilang matanggap ang kanilang mga lupain. Seven, Executive Order Number 407. Ang Executive Order Number 407 na ipinalabas noong 1990 ay nagtatag ng isang komite para sa agrarian reform na magiging responsibilidad sa pagsusuri at pag-audit ng mga aplikasyon at reklamo kaugnay ng Comprehensive Agrarian Reform Program.
Layunin na tiyakin ang mga implementasyon ng reformang agraryo ay magiging mas maayos at tapat, pati na rin pagpapabilis ng proseso ng pamamahagi ng mga lupa at mga benepisyo sa mga magsasaka. President Fidel B. Ramos, 1992-1998. After the 6 years term of President Corazon Aquino, he supported the presidential bid of former Vice Chief of Staff Fidel B. Ramos. Despite his support, proposed with elective as mandatory president with a small number of votes compared to the usual votes earned by president-elects. So pagkatapos daw ng 6 na taon na pamumuno ni Pangulong Corazon Aquino, sinuportahan niya ang pagtakbo ni Fidel Ramos bilang presidente. Sa kabila ng kanyang suporta, nahirang si Ramos bilang isang mandatory president. Ibig sabihin, hindi siya nakakuha ng malaking bilang ng mga boto kumpara sa mga karaniwang naihahalal na presidente. Ang ibig sabihin ng mandatory president ay hindi siya nakakuha ng sapat na boto para magkaroon ng isang malakas na mandato mula sa nakararami ng mga botante. Sa mga halalan noong 1992, nahati ang mga boto sa maraming kandidato kaya't hindi nakamit ni Ramos ang nakaraang mataas na porsyento ng mga botohan. Kadalasang kinakailangan para ituring siyang mas malakas na pampulitikang suporta. President Fidel V. Ramos enacted the following laws. First one is Republic Act number 7881. 1995 amended Republic Act number 6657 exempting fish pound and funds from Comprehensive Agrarian Reform Program coverage. Layunin ng batas na ito na isama ang mga lupang hindi pa nasasakupan ng CARP at magbigay ng karagdagang tulong at insentibo sa mga magsasaka. Kabilang dito ang pagpapalawig ng mga benepisyo sa mga magsasaka tulad ng pautang, teknikal na pagtulong at iba pang mga suportang pang-agrikultura upang mapabuti ang kanilang kabuhayan. Second is Republic Act number 1705. Straight the implementation of the Comprehensive Agrarian Reform Program. Layunin ng batas na ito na itaguyod ang produksyon ng bigas at mais sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pondo at suporta sa mga magsasaka. Ang NARIC ay responsible sa pagpili at pag-iimbak at pamamahagi ng bigas at mais upang matiyak ang sapat na supply ng mga pangunahing pagkain sa bansa, pati na rin ang pagtataguyod ng mga makatarungang presyo para sa mga magsasaka at consumer. Third is Executive Order number 363. Prescribe guidelines for protecting areas not negotiable for conservation and monitoring compliance with Section 20 of Local Government Code. Layunin na mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga serbisyong pang-agrikultura, ekspektatura at iba pang suporta sa mga ARCS. Pinapalakas nito ang komprehensyon ng mga ahensya ng global at mga lokal na komunidad upang tiyakin ang tagumpay ng reformang agraryo. Republic Act number 8435, 1997. Agriculture and Fisheries Modernization Act amend the modernizing the agriculture and fisheries sector to enhance probability and prepare of globalization with funding provided. Layunin ng batas na ito na mapabuti ang production, kita at kalagayan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga makabagong teknolohiya, pagpapabuti ng ekspektatura
at pagbibigay ng suporta tulad ng pagsasanay, kredito ng mga pondo para sa mga sektor. 5 is Republic Act 8532 of 1998. Straight the Comprehensive Agrarian Reform Program by providing an additional 50 billion and extending its implementation for another 10 years, amending Section 63 of Republic Act No. 6657, known as the CARP Law of 1988. Layunin ng batas na ito na maglaan ng pondo para sa mga aktibidad at proyekto ng Comprehensive Agrarian Reform Program, lalo na sa pamamahagi ng mga lupa at pagbibigay ng suporta sa mga magsasaka. Ang pondo ay gagamitin upang matulungan ang mga benepisyaryo ng reformang agraryo tulad ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kanyang kabuhayan at pagtulong sa mga proyekto ng reforma sa lupa. Erap Estrada in occupying the highest post of lands. President Joseph Estrada administration 1998 to 2000 was put to an end because of the issue of graft and corruption due to illegal lottery. He was convicted on these charges by Sandigan Bayan but pardoned by his successors, President Gloria Macapagal Arroyo. The Supreme Court ruled that he was officially deemed as resigned president, resulting to his ability to run for presidential post during the 2016 national election, in which he earned his second highest number of votes, just behind President Benigno Aquino II. During NLH short terms as the president, he witnessed the implementation of several initiatives, so as the Executive Order No. 151 in September 1999, known as the Farmers Trust Fund, which established the Farmers Trust Development Program and provided INSU reform and funds mechanism for mobilizing long-term private sector capital development. Magkapalikat para sa kaunlarang agraryo or magkasaka, which forged joint ventures with private investor into agrarian sector. And 3. Agricultural makamasa, which achieved output growth of 6%, which lowered the implementation rate from 11% in January 1999 to just a little over 3% by November of the same year. This was recorded high at the time. President Estrada was succeeded by his Vice President, Gloria Macapagal Arroyo. President Gloria Macapagal Arroyo served the last 3 remaining years of her predecessors and ran for the 2004 national election. During this national election, her formidable rival was Fernando Poe Jr. This election was full of controversies, highlighted by the Hello Garcia scandal, which documented the conversation between President Comelec Chairman Garciliano to ensure the win of incumbent president. Despite of the major controversy, President Arroyo envisioned to make the countryside economically viable for the Filipino family by building partnership and promoting social equality and new economic opportunities toward lasting peace and suitable rural development. Listed below are the major initiatives implemented by Arroyo administration to address the agrarian issue. Executive Order No. 379 2004, amending Executive Order No. 364 entitled
transforming the Department of Agrarian Reform into the Department of Land Reform, which broadened the scope of the department by making it reasonable for all reform in the country. It also placed the Philippines Commission on Urban Poor (PCUP) under its supervision and control. DLR was also responsible for the recognition of the ownership of ancestral domain by indigenous people during the National Commission on Indigenous People (NCIP). Memorandum Circular No. 4S 2003 op- operationalized the development of Kaptibisig Laban sa Kahirapan Agrarian Reform Zone, Kalahi Air Zones. Republic Act No. 9700 in 2009 strengthening the Comprehensive Agrarian Reform Program, extending the acquisition and distribution of all agricultural lands, instituting necessary reforms, amending for the purpose of certain provision of Republic Act 6657, otherwise known as the Comprehensive Agrarian Reform Law of 1988, as amended, and appropriating funds therefore. After serving as the president for 9 years, President Oyo was succeeded by Senator Benigno Noynoy Aquino III after winning the first automated election in the Philippines. President Noynoy, or popularly known as Pinoy, became the first bachelor president of the Philippine Republic. During his tenure of service, Pinoy administration 2010 to 2016 witnessed several programs that are related to the land issue resolution. Some of these are as follows. A. Develop a plan of action for the implementation of a comprehensive agrarian reform program extension with reforms together with the farmers, Catholic bishop, and other reform advocates. B. Establish a multi-stakeholders mechanism composed of representatives from the Department of Agrarian Reform and other CRP implementing agencies of the government. Such official, non-governmental organization, people organization, and other farmers group and federation to monitor the implementation of CRP, especially focusing on coverage and distribution of agricultural land, movement and performance of Department of Agrarian Reform personnel, deliver of support service to the beneficiaries, and budget allocation and utilization. President Rodrigo Roa Duterte, 2016-2022. The Pinoy administration was succeeded by populist mayor of Davao City, Mayor Rodrigo Roa Duterte. President Duterte tried to pursue an aggressive land reform that will prioritize the provision of support service alongside land distribution. Sinikap ni Pangulong Duterte na ituloy ang isang agresibong reforma sa lupa na magbibigay ng prioridad, pagbibigay ng serbisyong pangsuporta kasama ang pagbumahagi sa lupa. Following highlight happened under his administration. Launch of second phase of agrarian reform under the CARP, where landless farmer would be awarded undistributed lands. Number 2, place all public lands including the military reserve and 400 hectares of agricultural lands in Boracay. Created the Anti-Corruption Task Force to investigate and handle report and anomalous activities by officials and employees of DAR. Implemented an Upland Zero backlog in the resolution of case in relation to agrarian justice, delivery of agrarian reform program, and fast track the implementation of CARP. Ang kanyang pangunahing kaganapan sa ilalim ng kanyang administrasyon ay ang paglulungsad ng ikalawang yugto ng reforma sa ilalim ng CARP.
kung saan na magsasakang walang lupa ay bibigyan ng hindi pa napapahamagian ng lupa. Ang paglalagay ng lahat ng pampublikong lupain kabilang ang reserbang militar ng mga lupa pang-agrikultura sa Boracay sa ilalim ng CARP. Ang pagtatag ng isang korupsyon na task force upang siyasatin at hawakan ang mga lupa tungkol sa kanilang pangkaraniwang aktibidad sa opisyal at empleyado. Ang kauli, ang pagpapatupad ng Oplan Zero Block. Ito ang paglutas sa kaso na may kaugnayan at katarungan sa at upang mabilis ang pagpapatupad ng CARP. Here is our list of reference that supported our presentation. Thank you for watching and listening.